Okay na po. Bueno, mga kaibigan at mga kapatid, muli po, ito po si Brother Ismael Arceo, ministro ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ay naghanda ng isang paksa na napakahalagang paksa na talaga namang makakatulong sa mga taong naghahanap ng katotohanan sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kaya po pinasasalamatan ko ang Panginoon sapagkat napakaganda ng panahon ngayon upang magbahagi ng tunay na pananampalatayang itinuturo ng banal na kasulatan. Pagtuturo na hindi mula sa katha o kaisipan ng tao, kundi ito'y mula sa Panginoong Diyos sa ikapagtatamo ng mabuting kapalaran ng tao, hindi lamang sa pamumuhay niya sa mundong ito, kundi maging sa araw ng paghukom. Diretsuhin ko na po. Ito po ay ang tungkol sa likas na kalagayan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat hanggang ngayon, sa panahon ngayon, marami pong naguguluhan. Kung ano talaga ang Panginoong Hesus. Kung siya po ba ay Diyos o hindi Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Itong paksang ito ay tinitindigan ko kahit saang panig ng mundo. At tinitiyak ko na hindi pwedeng tutulan ng katotohanan. Patutunayan po ng banal na kasulatan na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Makakatulong sana po sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. Kukunin ko muna yung salamin ko kasi medyo yung salamin para mapulaw ang mata ko. Medyo magsasalamin muna ako para maliwanag na mai-share ko po sa inyo ang tungkol sa likas na kalagayan ng Panginoong Hesukristo. Paniniwalang itinuturo ng mga apostol, hindi mula sa filosofiya, hindi mula sa filosofiya o hindi mula sa kaisipan ng tao. Bueno, mga kaibigan at mga kapatid, maraming nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay hindi nila makuha ang tungkol sa likas na kalagayan ng Panginoong Yesus. May mga relihiyon na naniniwalang hindi siya Diyos. May mga relihiyong naniniwalang si Diyos. Ano ba ang patutunayan ko? O patutunayan ng banal na kasulatan? Patutunayan po ng banal na kasulatan na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos.
Diyos po, mga kaibigan at mga kapatid. Bueno, dito po sa tatalakayin ko, dahil nung nakaraan naputol po ako. Naputol bunga ng nalobat po ang cellphone. Nalobat. Kaya itutuloy ko lang po ang pagbabahagi ng katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus upang kayo ay hindi malinlang ng mga taong masasama na nagkukunwaring mga ministro ni Kristo. Ano ba ang itinuturo ng banal na kasulatan? Tanong. Maliwanag ang tanong. Ano ang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol kay Kristo na ating Panginoon? Si Kristo ba ay hindi Diyos o Diyos? Pakinggan natin ang patotoo mula sa banal na kasulatan. Dito sa Hebreo 1, uumpisahan ko po ang pagbasa dito sa Hebreo 1:1 hanggang 9 para maliwanag po ninyong matunghayan ang mga bagay-bagay na sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Para wag na po kayong maguluhan. May Biblia po. Kahit na anong ganda ng paliwanag, kung kasinungalingan ito, reject po ninyo. Malas sa buhay po ang pagkakaroon ng maling paniniwala tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sana maliwanagan po kayo. Babasahin ko na po ang Hebreo 1:1 hanggang 9. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibhasay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi at sambay siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos
At sinabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran at kinapuotan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Narinig po ba ninyo? Maliwanag po ba ang pagkabasa? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang Diyos po ang Ama, nagsalita ng unang panahon sa mga patriarka, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Anong sabi ng banal na kasulatan? Nagsalita ang Diyos. Paano nagsalita ang Diyos? Nagsalita ng unang panahon ng Diyos sa mga patriarka, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Sa pamamagitan po ng mga propeta, nagsalita ang Diyos sa mga tao nung una. Tao ito eh. Mga tao ito eh. Itong mga patriarka. Paano nakarating ang salita ng Diyos? Mula noon at hanggang ngayon. Paano nakipagsalita ang Diyos sa mga tao? Sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya hanggang sa mga panahong ito, mga kaibigan at mga kapatid, mababasa at mapapakinggan ang mga salita ng Diyos na naitala ng mga propeta. Kaya nga ang salita ng Diyos ay matatagpuan sa mga aklat ng mga propeta sa Lumang Tipan at sa mga huling araw na ito sa Bagong Tipan naman. Yan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Nagsalita sa atin ang Diyos sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung anak ng Diyos? Yung bugtong na anak ng Diyos.
ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya, noong maghalal ang Panginoong Hesus Kristo ng mga apostol, isinulat ng mga apostol ang mga aral na narinig nila mula sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nagkaroon ng sa Biblia po merong Old Testament at saka New Testament. Narinig po ba ninyo? Paano nagsalita ang Diyos? Sa mga huling araw na ito, nagsalita po ang Diyos sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Hebreo 1:2. Ang Diyos, ito Hebreo 1:2, ay nagsalita sa atin. Ang Diyos ang tinutukoy po na nagsalita. Nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. At ito pong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, si Kristo, mga kaibigan at mga kapatid, ay tunay na larawan ng pagka-Diyos ng Ama. Hebreo 1:3, palibhas ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, si Kristo. Sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Pagkatapos na magawa na ng Panginoong Jesucristo ang paglilinis ng mga kasalanan ng mga tao, si Kristo ang naglinis sa kasalanan ng tao. Sinong taong nilinis ng Panginoong Jesucristo? Particularly po, paksa na naman ito kaya lang sa ibang bagay ko na po o sa ibang panahon ko na po liliwanagin. Ang nilinis po ng Panginoong Jesucristo na mga tao ay ang mga taong kaanib sa tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ibang paksa po yun. So ngayon, tuloy natin. Itong paksang pinag-uusapan naman tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kung ano nga ba ang Panginoong Jesucristo? Diyos ba ang Panginoong Hesus o hindi Diyos? Tuloy. Nang magawa na ng Panginoong Jesucristo ang paglilinis ng kasalanan ng mga tao, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Nasa langit na po ang Panginoong Jesucristo, nakaluklok
sa kanan ng karangalan sa langit po, sa kaitaasan. At na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibhas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Kailanman po ang Ama walang sinabihan na mga anghel na ikaw ay aking anak. Wala pong ganon. Sa Biblia po, ang tanging sinabihan ng Ama na ikaw ay aking anak. Walang iba po kundi ang Panginoong Hesukristo. Hindi niya ito sinasabi sa kanino mang nilalang sa mundo na o anghel o sa kanino man tao, kundi sinabi niya ito sa bukod tangi na kanyang anak, yung bugtong na anak ng Diyos, nag-iisa yun ang Panginoong Hesukristo. Anong sabi ng Ama sa kanyang bugtong na anak? Ang sabi, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. At sinabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Anong sabi ng Ama sa kanyang anak? Yan ang ating Panginoong Hesukristo. Sa mga anghel, sinabi niya rin, may mga pahayag ang Diyos sa mga anghel. No? Pero kailanman hindi niya sinabi sa mga anghel na ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At lalong hindi ipasasamba ng Diyos ang mga anghel. Tandaan po ninyo yan. Pero tungkol sa anak, anong sabi ng Diyos? Ang sabi, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Maliwanag po ba? Nuulit ko po, para matandaan po ninyo, huwag kayong magpadaya. Napakaraming maling aral na umiiral sa mundo ngayon, lalo na tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ang mismong Ama, ang Diyos po, mga kaibigan at mga kapatid, naghayag. Ipinarinig niya ito sa mga tao, sinalita niya ito sa mga tao
Kaya nga ang Diyos nagsalita. Noong una, sa pamamagitan ng mga propeta. Sa mga huling araw na ito, sa pamamagitan ng kanyang anak. Ano ang nakarating na mensahe? Tungkol sa kanyang anak. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Sino ang nagsasabi? Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. E di yung nagsasabi yung ama ng Panginoong Jesucristo. Ano ang pahayag ng Diyos, ang ama ng Panginoong Jesucristo? Ano ang pahayag ng Diyos tungkol sa kanyang anak? Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Sinong nagsasabi? Ang ama. Siya, ang ama, ang nagsasaysay ng mga bagay na ito tungkol sa kanyang anak. Upang malaman ng mga tao. Upang malaman ng mga tao, mga kaibigan at mga kapatid. Anong dapat malaman ng tao? Yung pahayag ng ama tungkol sa kanyang anak. Ano yung pahayag ng ama tungkol sa kanyang anak? Eto nga ang pahayag ng ama sa kanyang anak, na hindi ito ipinahayag ng ama sa kanino mang anghel, kundi kay Kristo lamang. Nang sabi niya, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Ano sinasabi ng ama sa kanyang anak? Ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Ayon po sa patutuo ng ama sa kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang anak ay Diyos. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Tinawag pong ng ama ang kanyang anak na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Diyos po ang anak ng ama. Diyos po ang anak ng Diyos. Ang Diyos, ang ama, sinabi niya sa kanyang anak, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Narinig po ba ninyo, mga kaibigan at mga kapatid? At ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. May kaharian pa. Ang Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos. Inibig mo ang katwiran at kinapuotan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo, ay nagbuo sa inyo ng langis ng kasayahang higit
sa iyong mga kasamahan. Mga kaibigan at mga kapatid, di po ba yan ay napakaliwanag na mula mismo sa Ama, sa Diyos, na nagpapatotoo tungkol sa kanyang anak? Ito palang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ay Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, kanino ka ngayon maniniwala? Sa Biblia? O sa katang-isip? O sa mga kuro-kuro o filosofiya ng tao? Sabihin ng iba, paanong Diyos si Kristo? Paano? Ang Diyos hindi naman nakikita. Espiritu ang Diyos. Siya nakita, napako pa nga sa krus, namatay. Paano Diyos yun? Yun lang ang tanong mo. Di po ba? Tanong lang yun. Pero anong nakasulat? Diyos po ba ang Panginoong Jesucristo o hindi Diyos? Ayon sa ating narinig mula sa Biblia, Diyos ang Panginoong Jesucristo. Ngayon nagtanong ka lang, dahil ba doon sa tanong mo na napako sa krus ang Panginoong Jesucristo, namatay, babaliwalain mo na ang katotohanang nakasulat sa banal na kasulatan na si Kristo, ang anak ng Diyos, ay Diyos? Babaliwalain mo na yon, pipikit mo na lang yung mata mo, at hindi tatanggapin ang nakasulat. Pero sasagutin ko ang tanong, napako ang Panginoong Jesucristo sa krus at namatay dahil sa patotoo ni Apostol Juan sa Bagong Tipan, nang pasimula ang Panginoong Jesucristo ay wala sa kalagayang tao. Narinig po ba ninyo? Kailan napako ang Panginoong Yesus? Yan ang tanong ko. Kailan? Napako siya nung siya ay tinatawag na siya na tao. Nung siya napako sa krus at namatay. Pero nung pasimula kung ano siya, dinitalye ng banal na kasulatan. Babasahin ko ang banal na kasulatan sa Juan 1:1. Patotoo ni Apostol Juan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, na ang sabi, nang pasimula siya, si Kristo. Nang pasimula siya. Sino yung siya? Si Kristo. Nang pasimula siya ang Verbo. At ang Verbo ay sumasa Diyos. At ang Verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay sumasa Diyos. Sa Juan 1:14, at nagkatawang tao. Uulitin ko po, at nagkatawang tao ang Verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ano si Kristo nung pasimula sa patotoo ni Apostol Juan? Verbo, salita. Espiritu po sa kalagayan. Ang verbo o ang salita.
hindi nakikita. Ito'y sumasa Diyos o kasama ng Diyos. At ang salita o ang verbo na ito ay Diyos ayon sa Juan 1:1. Ito rin ng pasimulay, sumasa Diyos at nagkatawang tao ang verbo. Ito, sa puntong ito, dapat maintindihan mo na merong nagkatawang tao na mula sa Diyos. Sino yon? Alin yon? Yung nagkatawang tao na yon. Ano yon? Verbo o salita. Pangalan ng isang umiiral na kalagayang kasama ng Diyos. Verbo. Ano yung verbo? Ang verbo ay Diyos. Yan ang nakasulat. Huwag niyong iibahin. Ang verbo ay Diyos at nagkatawang tao ang verbo. Ngayon, nung magkatawang tao ang verbo, lumagay sa kalagayang tao, ano ang nangyari? Ang sabi, tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Nakita. Kaya napako sa krus Namatay. Kasi nagkatawang tao ang verbo. Nagkatawang tao ang verbo. Hindi talaga tao. Nung magkatawang tao, napako sa krus, namatay. For the purpose of, para sa layunin na siya ay maglinis ng mga kasalanan. Ng mga tao. At nung magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, nasaan na ngayon siya? Yung Panginoong Jesucristo. Nung magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Nasa langit na. Nakaluklok sa kanan ng karangalan sa langit. Sa piling ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid. Pero nung napako sa krus, namatay. At sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli. At pumatungo siya sa Ama, sa langit. Kasi nagawa na niya. Nagawa na ni Kristo ang paglilinis ng mga kasalanan. Kaya wala na siya sa sanglibutan ngayon, nasa langit siya. Kapiling ng Ama sa langit. Ano siya? Diyos ayon sa banal na kasulatan. Noong pasimula na hindi pa nagkakatawang-tawang verbo, spirito siya. Nung nagkatawang tao ang verbo, nakita siya ng mga tao.
lumagay siya sa kalagayan tao. Nagkatawang tao ang berbo. Ngayon, nung nagkatawang tao siya, nasa kalagayan tao, ano siya? Diyos ba o hindi Diyos? Diyos ang Panginoong Hesukristo. Diyos po ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang sabi ng Ama, sabi, sambay siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Yun. Sinasamba ng mga anghel ang Panginoong Hesukristo. Hindi lang tao ang dapat sumamba sa Panginoong Hesukristo, kundi lahat ng mga anghel ay sumasamba sa ating Panginoong Hesukristo. Hebreo 1:6, at muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambay siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Sa sangkalupaan, nasa kalagayan tao na ang Panginoong Hesukristo niyan, sangkalupaan na nalagay na siya sa sangkalupaan. Nasa kalagayan tao na. Kasi nang pasimula, si Kristo, Berbo, Espiritu, kasama ng Diyos sa langit. At ang Berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang Berbo. Nung magkatawang tao, hindi na ba siya Diyos? Anong sabi ng banal na kasulatan? At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Nung nagkatawang tao na ang Berbo, hindi na ba siya Diyos? Si Kristo? Yung napako sa krus na yon, at namatay, at sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli, at ngayon ay nasa piling na ng Diyos. Nung siya ay nasa kalagayang tao, ang tanong ko, hindi na ba siya Diyos? Nawala ba ang kanyang pagka-Diyos? Ang hinubad niya yung kalagayan niyang espiritu. Ang ibig ko sabihin, kalagayang espiritu. Nakita siya ng mga tao. Tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Sabi ng mga tao na nakakita sa ating Panginoong Hesukristo nang magkatawang tao ang Berbo. Ngayon, nasa lupa na siya. Hindi na ba siya Diyos? Ano sabi ng Ama? At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ngunit, tungkol sa anak, ay sinasabi, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Diyos pa rin po ang kalagayan ng Panginoong Hesukristo. Kahit pa siya na mula sa langit bumaba sa lupa, sa sangkalupaan, ay Diyos pa rin ang pagkilala o pagkakakilala ng Ama sa kanyang anak. Ipinakikilala po ng Diyos Ama na ang kanyang anak. Walang nagbago. Kahit siya'y nasa kalagayan tao o lumagay sa kalagayan tao, nagkatawang tao ang Berbo, Diyos pa rin po ang Panginoong Hesukristo, sapagkat ang sabi, at muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan. Sinong nagdala o nagsugo sa Panginoong Hesukristo
sa sangkalupaan, ang Ama. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi at sambay siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kahit pa nasa kalagayang tao ang Panginoong Hesus, ang mga anghel sumasamba sa Kanya. At ano ang Panginoong Hesukristo? Kahit saan man siya, sa langit man o sa lupa, ang sabi ng Panginoong Diyos, ang Ama, ngunit tungkol sa anak, ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Diyos po ang Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ayon sa pagpapakilala ng Ama mula sa banal na kasulatan. Kahit pa po nasa kalagayan siya tao o nagkatawang tao ang berbo, kahit hindi siya sa panahon na yun wala siya sa kalagayang espiritu, tao siya sa kalagayan, Diyos pa rin po ang pagpapakilala ng Ama sa kanyang anak, sapagkat ang sabi ng Ama sa kanyang anak, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Maliwanag po ba ngayon sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, itong pahayag na mula sa banal na kasulatan na mismong lumabas sa bibig ng Ama tungkol sa anak, ay naghahayag ang Ama na Diyos ang kanyang anak, sapagkat ang sabi, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Sana po ay naintindihan po ninyo ang pahayag na ito ng banal na kasulatan mula sa Diyos Ama, na naisulat mula sa banal na kasulatan ng mga sugo o ng sugo ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. At ito ay pahayag ng Ama na gustong makarating ng Ama ang mga pahayag na ito sa mga tao. Sana ito'y makarating at maunawaan po nila na pahayag po ito hindi lamang doon sa mga propeta, kundi maging sa mga huling araw na ito na ipinahayag ng kanyang anak na isinulat ng mga apostol mula sa banal na kasulatan. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, huwag po kayong maguluhan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kasi mga kaibigan at mga kapatid, ang Ama po Diyos po Ang Ama ay Diyos. Tapos tayo, mga tao tayo. Kanino ka maniniwala? Sa filosofiya ng tao o sa mismong nakahayag na katotohanan buhat sa banal na kasulatan na mula sa Diyos? Siyempre sa Diyos. Gamitin po ninyo yung inyong sentido, mga kaibigan, mga kapatid. Paniwalaan po ninyo na Diyos po ang ating Panginoong Hesukristo ayon sa pahayag ng Ama sa kanyang anak. Yan po ang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mga kaibigan at mga kapatid,
Hindi po ba kayo nasasapatan sa sinasabi ng banal na kasulatan tungkol kay Kristo na ating Panginoon? Bakit kailangan kayong pumunta sa mga gawa-gawang salita na si Kristo daw di umano hindi Diyos? Wala kang mababasang gano'n. Wala kang mababasa na si Kristo ay hindi Diyos. Ang mismong Panginoong Jesucristo nagpahayag tungkol sa kanya sarili kung ano siya. Ipinahayag din po ng Panginoong Jesucristo na siya Diyos. Babasahin ko po sa inyo mula sa banal na kasulatan. Dito po sa babasahin ko, kung sana kayo mabibigla. Kukunin ko lang po sandali ha. Yan. Tiyaga-tiyaga lang para makarating ka sa buhay na walang hanggan sa langit. Kasi kung hindi ka magtsatsaga, tapos hindi mo tatanggapin ang totoo, wala kang kaligtasan, kaibigan. Dito, babasahin ko po sa magandang balita Biblia na ang Panginoong Jesucristo po naghayag tungkol sa kanya sarili at tungkol rin sa Ama. Yan. Naghahayag po ang Panginoong Jesucristo tungkol sa kanya sarili at tungkol sa Diyos Ama. Tungkol sa Diyos. Ulitin ko. Ang Panginoong Jesucristo po naghahayag tungkol sa kanyang sarili at tungkol sa Diyos Ama. Ano ang pahayag ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang sarili? Sapagkat ipinahayag na ng Ama ang tungkol sa kanyang anak. Diyos po ang kanyang anak. Ang Panginoong Jesucristo naman, ano po ang pahayag ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang sarili? Pakinggan natin. Diyos po ba siya o hindi Diyos? Pakinggan natin. Dito po sa Juan 17:1 hanggang 3. Pakinggan po ninyo ang sinasabi. Pero bago basahin, sinabi ko na po sa inyo kanina na ang Ama naghayag na ng bagay na tungkol sa kanyang anak. Pinatunayan po ng Ama, ang Diyos mismo, na Diyos po ang kanyang anak. Doon po sa binasa kanina sa Hebreo 1:8. Actually, inumpisahan ko po yan mula Hebreo 1 hanggang 8. Sinama ko na rin yung 9 kanina. Pero in-emphasize ko ng maigi yung Hebreo 1:8 na kung saan ang Ama nagsasabi sa kanyang anak na ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Yan ang sabi ng Ama sa kanyang anak. Diyos po ang ipinantatawag ng Ama sa kanyang anak. Kasi yan po talaga ang likas na kalagayan ng Panginoong Jesucristo. Diyos po ang Panginoong Jesucristo. Akin na pong babasahin ngayon ang Juan 17:1 hanggang 3, na kung saan dito ipinahayag ng Panginoong Jesucristo ang tungkol sa Diyos Ama at tungkol sa kanyang sarili. Pakinggan po ninyo. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras.
parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila. Ang isa at tunay na Diyos at si Hesu Kristo na iyong isinugo. Pansinin po ninyo ang pahayag na ito. Huwag kayong magbulag-bulagan o magpabulag. Naghahayag po dito ang Panginoong Jesucristo. Ipinakikilala po ng Panginoong Jesucristo ang isang napakahalagang bagay. Ano yung pahayag ng Panginoong Jesucristo? Dito sa pagkakataong ito, may punto na siya sa mga pagkakataong ito, itinuturo ng banal na kasulatan, tumingala sa langit. Nakikipag-usap sa Ama ang Panginoong Hesus. Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak. Napansin po ba ninyo na yung Ama may anak? At yan ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang sabi, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Dito, di ba kanina sa binabasa ko mula sa banal na kasulatan, ang Ama ay may anak, ang Diyos may anak. At ang sabi niya sa kanyang anak, sa Hebreo 1:8, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Sino yung anak na yon na tinatawag ng Ama na Diyos? Ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ang tanging may buhay na walang hanggan ay ang mga taong na kay Kristo na ibinigay ng Ama sa Kanya. Hindi po lahat ng tao ay may buhay na walang hanggan. Sino ang may buhay na walang hanggan na binibigyan ng Panginoong Jesucristo ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng banal na kasulatan, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Yung mga taong na kay Kristo. Ulitin ko ang pagbasa.
Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit. At ang wika, Ama! Ayun, Ama kasi anak siya eh. Tumatawag siya sa Diyos, sa Ama. Kasi anak ang Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, anak ng Ama, bugtong na anak ng Diyos, na kinikilala ng Ama, na kailanman hindi niya sinabi sa kanino mang anghel na ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Sa tanging Panginoong Jesucristo lamang sinabi ng Ama ang bagay na yun. Alin yun? Yung sinabi ng Ama sa kanyang anak, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Yun ang sabi ng Ama sa kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, tumatawag ang anak sa Ama. Ang sabi ng anak, ang Panginoong Jesucristo, sa Ama, Ama! Dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Ang Panginoong Jesucristo po, nung pasimula, berbo. Ang berbo sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos, nagkatawang-tawang berbo. Sa layunin na siya'y mapa sa sangkalupaan upang maglinis ng mga kasalanan. Nung magawa na niya ang paglilinis ng kasalanan, tapos na. No? Nasa Diyos na siya, sa Ama, sa kaitaasan. Nakaupo sa kanan ng karangalan, ng kaitaasan. Sa kaitaasan. Narinig po ba ninyo ngayon? O ngayon, sa pagpapakilala ng Diyos sa kanyang anak, kung ano siya, di ba siya Diyos? Si Kristo, yung anak ng Diyos na yon, ang Panginoong Jesucristo. Anong pagpapakilala ng Ama? Tao ba? Sa likas na kalagayan? Hindi yun. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Ulitin ko, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Yan ang tungkol sa anak. Tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, na siya, si Kristo, na anak ng Diyos, ay Diyos ayon sa pahayag ng Ama sa kanyang anak, na dapat maunawaan ng lahat ng tao. Ngayon, ulitin ko, tumatawag ngayon yung anak sa kanyang Ama. Ama! Sabi ng anak, ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng anak sa Ama, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan, upang magbigay ng buhay na walang hanggan
sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Kaya sinugo ang Panginoong Jesucristo, sinugo ng Ama. Di nyo ba po ba narinig kanina sa Hebreo 1? Dito po sa 6, at muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Sinong naglagay sa Panginoong Jesucristo sa sangkalupaan? Sinong nagsugo? Ang Ama. Isinugo niya ang kanyang anak sa sangkalupaan. Nasa kalagayan tao na yan, nagkatawang-tawang berbo. Sinabi ba ng Ama, eto, tao ito, nilalagay ko sa sangkalupaan, sinusugo ko, tao ito, sa likas na kalagayan, hindi Diyos ito. Ganyan ba sinabi ng Ama? Di naman tayo tanga Ang sabi ng Ama, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ngunit tungkol sa anak, ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Diyos po ang Panginoong Jesucristo. Diyos po ang Panginoong Jesucristo. Kahit pa sabihin, sinugo ng Ama. Siyempre, sino po ba ang gagawa ng paglilinis ng kasalanan? Hindi naman pwedeng ako. Hindi naman pwedeng si Apostol Pablo. Hindi naman pwedeng si Moises. Hindi naman pwedeng si Abraham. Mga tao yan. Kailangan merong isa na gagawa ng paglilinis ng kasalanan. Sinong gumawa nun? Ang berbo, nagkatawang tao. Ulitin ko po, nagkatawang tao ang berbo. Nung nagkatawang tao ang berbo, ayun, ginampanan. Ng Panginoong Jesucristo, sa kalagayan niyang tao, ang paglilinis ng kasalanan. Pero kung ano siya, Diyos siya. Hindi po siya tao sa likas na kalagayan. Sapagkat sa pagpapakilala ng Ama, kahit nasa lupa na, nasa kalagayan tao na ang Panginoong Jesucristo, Diyos pa rin ang pahayag ng Ama sa kanyang anak. Sapagkat ang sabi niya sa kanyang anak, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Hebreo 1:8. Nasa sangkalupaan na yan. Mga kaibigan at mga kapatid, at sinasamba ng mga anghel, kahit siya'y nasa kalagayang tao. Tapos na tayo, na-explain ko na yung tungkol sa sugo siya ng Diyos, Punta na tayo dito sa pahayag ng Panginoong Jesucristo. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Siyempre, kaya sinugo na parito sa sangkalupaan upang maglinis ng kasalanan. At ngayon, nasa langit na ang Panginoong Jesucristo. At muling paririto sa mundong ito. Ano po, mga kaibigan at mga kapatid? Tapos na yung paglilinis niya ng kasalanan. Namatay na siya sa krus. Namatay na siya. Tapos,
pinako siya sa krus tapos namatay. Pagkatapos on the third day he rose again. Sa ikatlong araw ay nabuhay siyang maguli. Tapos umakyat sa langit. Narinig po ba ninyo, mga kaibigan at mga kapatid? May pinakikilala ang Panginoong Jesucristo tungkol sa buhay na walang hanggan. Napakahalaga nito, mga kaibigan, upang magkaroon ang bawat isa sa inyo ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, ang paniniwala po ng tunay na iglesia sa Panginoong Jesucristo ay Diyos. Diyos po ang Panginoong Jesucristo. Diyos po. Sa pahayag ng Panginoong Jesucristo na lumabas sa kanyang bibig, ang sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos. Doon muna tayo. Cut muna natin doon. Yung pong dapat makilala ng tao na ang Ama, iisa lang yun. At Diyos yun. Narinig po ba ninyo? At ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila. Tandaan po ninyo, tumatawag siya sa Ama. Yung Ama, isa lang yun. At Diyos yun. O, babasahin ko po. Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Kausap niya ang Ama. Ano yun? Ano ba yung Ama na yun? At ilan yun? Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, yung Ama, ang isa at tunay na Diyos. Yung palang Ama, iisa yon at tunay na Diyos. Narinig po ba ninyo? Ano yung pahayag ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kanya sarili? Ulitin ko ang pagbasa. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo. Pinakikilala ng Panginoong Jesucristo na yung Ama na iisa ay Diyos yun, pati siya ay Diyos. Yan ang buhay na walang hanggan, ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, yung Ama, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo. Tunay na Diyos yung Ama at si Jesucristo, tunay na Diyos na iyong sinugo. Mga kaibigan at mga kapatid, nihahayag dito ng Panginoong Jesucristo na mayroong iisang Ama. Diyos yun. Diyos yun. Yung Ama, iisa yun. Tunay na Diyos yun. At si Jesucristo. Ibig sabihin po, kasama si Kristo sa pagpapatutuo niya sa Ama na Diyos na tunay ang Ama, pati siya tunay din na Diyos. Dahil dun sa sinabing doon sa pangungusap ng Panginoong Jesucristo na ipinakikilala niya yung Ama na tunay na Diyos at si Jesucristo. Parang ganito, ano po? Ako ay pogi.
at si kapatid na Joseph. Eh di ibig sabihin yan, pogi ako at saka yung kapatid na Joseph. Narinig po ba ninyo? Ako ay pogi at si Joseph na aking anak. Eh, ibig sabihin sa pangungusap na yun dalawa kaming pogi. No? Pogi ako, pogi rin yon. Si kapatid na Joseph. Ay, si kapatid na Joseph po, magmiministro yun. Nagmiministro po sa tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Siya po yung pangalawa po yan siya yung papalit o pangalawa o balang araw ay magiging executive minister sa tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kaibigan at mga kapatid. Balang araw ay makikilala nyo rin po siya pag siya po ay naordinana. So abangan po ninyo mga kaibigan at mga kapatid. Dito sa pahayag po ng Panginoong Jesucristo, ang sabi, ito ang buhay na walang hanggan. Napakahalaga pala nito. Buhay na walang hanggan pala ito Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila, ang isa at tunay na Diyos at si Jesucristo. Huwag mong alisin sa line-up ang Panginoong Yesus kasi wala kang buhay na walang hanggan. Pag inalis mo sa line-up na si Kristo, tunay na Diyos, gaya ng Ama, ayon sa pagpapakilala ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili. Bueno, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming napahiya niyan kasi ang sabi nila hindi daw naghayag ang Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang sarili na siya Diyos. Mali po yun. Hindi lang po nila naunawaan at nakikita ang nakikita ng mga tunay na sugo ng Diyos. Naghayag po ang Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang sarili na siya ay tunay na Diyos. Yan po ang pahayag ng Panginoong Jesucristo na kilalanin ang Ama na iisa at tunay na Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo na isinugo ng Ama. Narinig po ba ninyo na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos ayon sa kanyang pahayag na namutawi sa kanyang mga labi na nasulat sa banal na kasulatan na hindi nakita ng sinumang mga o yung iba, hindi nila nakita itong pahayag na ito ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang sarili na ipinakikilala niyang siya, si Kristo, ay Diyos na tunay kagaya ng Ama. Iyan o ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ito ang buhay na walang hanggan na dapat maunawaan at makilala ng mga tao. Bueno, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli ako po si kapatid na Ismael Arceo, ministro ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana'y patnubayan kayo ng Panginoon.